Mensahe TV. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sa ngalan ng Allah ang mapagpalang mahabagin, ang lahat ng pagpupuri at pasalamat ay tanging sa ala lamang ang Panginoon ng sanlibutan. Ang kapayapaan nawa at pagpapala ng Allah ay mapasa lahat ng mga propeta, sa kanilang mga kasamahan, sa kanilang mga pamilya, at sa lahat ng mga taong nanatili sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Sa atin pong mga taga-subaybay na hindi pa mga Muslim, magandang araw sa inyong lahat. At sa lahat naman po ng mga kamusliman, ang pagbati natin ng kapayapaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nang ibig sabihin, sumainyo nawa ang kapayapaan, habag at pagpapala ng Allah ay mapa sa atin lahat. Muli, mga mahal natin tagapakinig, tayo ay huwag makakalimot magpasalamat sa Allah, ang dakilang lumikha, sa lahat-lahat ng mga pabor, biyaya na kanyang pinagkakaloob. Ang katotohanan, ang tagapaglikha ay walang kapaguran sa pagsustento sa kanyang mga nilikha. Ngunit nakakalungkot, maraming mga nilikha ang napapagod sa paglingkod sa kanyang tagapaglikha. Mga mahal kong tagapakinig, lalong-lalo na sa mga hindi pa mga Muslim, napakahalaga po ng paksang ating pag-uusapan. Dahil ang paksang pag-uusapan natin, ang pananaw ng Islam hinggil kay Hesukristo o ang paniniwala ng mga Muslim hinggil kay Jesus Christ. Mga mahal kong tagapakinig na hindi pa mga Muslim, dati nung hindi pa ako Muslim, ang akala ko ang mga Muslim ay hindi naniniwala kay Jesus Christ. Ang buo kong pagkakaakala, ang mga Muslim ay nire-reject si Jesus Christ. Yun ay malaking kamalian. Ang katotohanan, ang mga Muslim lamang ang talagang naglalagay kay Hesukristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Pansinin po natin, alam ba natin mga mahal na tagapakinig na ang mga Hudyo, napakapangit ng paniniwala kay Jesus Christ at sa kanyang ina na si Virgin Mary? Sa paniniwala ng mga Hudyo, si Maria, sa mga Hudyo ito, si Maria ay maruming babae. Dahil wala siyang asawa, bakit nagkaanak? Kaya maruming babae, pinagbintangan na kung kanino-kanino lang lumalapit. Kaya bunga nun, ito si Hesukristo. Kaya ang pangit ng pagkakakilala ng mga Hudyo kay Virgin Mary, maruming babae, at si Jesus ay anak o bunga sa pagkakasala. Yan ang paniniwala ng mga Hudyo. Dumako naman tayo sa mga Kristiyano, kung papaano binaba ng mga Hudyo si Virgin Mary at si Jesus Christ, sobra naman ang pag-angat ng mga Kristiyano. Si Maria ay ina ng Diyos at si Jesus ay isang Diyos. So napansin ninyo, mga mahal na tagapakinig, ang pagkakaiba. Sa mga Hudyo, si Maria ay maruming babae. Bakit? Dahil nagbuntis na walang asawa at si Jesus ay bunga sa pagkakasala. Sa mga Kristiyano, si Maria ay ina ng Diyos at si Jesus ay Diyos. Napakapalad po natin na mayroong pananampalatayang Islam at narito ang mga Muslim na tagasunod ng pananampalatayang Islam. Ilalagay lamang ng mga Muslim, inilalagay ng mga Muslim si Jesus at si Virgin Mary sa talagang dapat nilang kalagyan. So sino si Jesus sa Islam? Mga mahal na tagapakinig, kung ating babasahin ang banal na Quran, napakaliwanag. Nung si Angel Jibril ay nag-anyong tao,
at nagpakita kay Virgin Mary. Ang sabi ni Angel Gabriel kay Virgin Mary, O Maria, mapalad ka sa lahat ng babae na ikaw ay nakatakdang magsilang ng isang batang sanggol na tatawaging Isa ibn Maryam. Sa Tagalog, Isa, anak ni Maryam. Sabi ni Virgin Mary kay Angel Gabriel, papaano ako magsisilang ng batang sanggol na wala pang lalaking nakahawak sa akin? Ang sabi ni Angel Gabriel, anuman ang naisin ng Allah, magsasabi lang siya ng maging at mangyayari na. Detalyado po sa banal na Quran. Paano si Jesus isinilang? Pero mas mainam kung itatalakay natin ang 4 na uri ng pagkalikha sa tao. Dahil po sa pamamagitan ng paglikha ng Allah sa 4 na uri ng tao sa paglikha, sa pamamagitan nito, dito natin malalaman kung saan si Jesus maihahanay. Bakit po? Dahil alam natin, hindi lang sa ating kaalaman. Sa ibang pananampalataya, si Jesus ay Diyos. May nagsasabi naman na iba na si Jesus ay anak ng Diyos. May ibang pananampalataya din na si Jesus ay tao. Hindi ba tayo dito nagkakaroon ng kaguluhan sa ating isipan? Naiisa lang naman ang batayan ng kanilang pananampalataya, bakit hindi magkaisa sa paniniwala hinggil kay Jesus Christ? Ulitin ko, ang paniniwala ng iba, si Jesus ay Diyos. Ang iba naman ay siya ay anak ng Diyos at ang iba naman ay tao. Mga mahal na tagapakinig, nandito sa Islam ang kasagutan niyan. Sa pamamagitan ng pagpapaliwanag natin sa 4 na uri ng pagkalikha ng Allah sa tao, dito natin mailalagay si Jesus kung talagang saan siya dapat ilagay. Itong 4 na uri ng pagkalikha sa tao, kilala po natin ito. Di lang natin binigyan ng pansin. Una, na nilikha ng Allah na tao, si Adan. Si Adan ang unang tao. Paano naging Adan? Sa pamamagitan ng lupa. Lupa. Ihuhulma siya ng Allah para maihulma ang lupa. Nilagyan ng tubig. Ginawang putik. Kaya huwag kayong magtaka na ang component ng ating katawan ay mas marami ang tubig. Dahil doon sa lupa, para maihulma, tinubigang ginawang clay, saka siya ihinulma ng Allah. Yan si Adan. Unang tao. Tandaan po natin mga mahal na tagapakinig. Lupa na ginawang clay. Walang nanay at tatay na pinagmulan si Adan. Sino ang pangalawa? Tandaan natin ha, si Adan walang nanay, walang tatay. Ang pangalawa, si Eva. Mula sa kanyang tadyang, nilikha ang kanyang kaparis. Si Eva. Kung napapansin natin si Adan walang nanay, walang tatay, si Eva naman galing sa lalaki, walang nanay. Dito ipinakita ng Allah kung gaano siya kadakila. Sino ang pangatlo? Naglikha mula sa lalaki kay Adan ang kanyang similya at mula sa itlog galing kay Maria, galing kay Eva, lumabas na ang angkan ni Eva at Adan. Sino ito? Angkan. Sila Kail, Abil at kasama po tayong mga tao. Payag ba kayo mga mahal na tagapakinig na nagmula tayo kay Eva at Adan? Pumayag kayo. Dahil pag hindi kayo pumayag na tayo ay nagmula kay Eva at Adan, nangangahulugan na naniwala tayo sa Darwin theory na ang tao daw ay nagmula sa unggoy. Hindi ako papayag na nagmula ako sa unggoy. Gwapo po ako ng konti sa unggoy.
Hayaan natin si Darwin, naniniwala siya na ang tao nagmula sa unggoy. Hayaan natin si Darwin, baka mukhang unggoy nga siya. Pero sa Islam, maliwanag, ang pangatlong uri ng tao na nilikha ng Diyos, mula sa similya ng lalaki at itlog ng babae, lumabas ang kani-Adan. Kaya maliwanag ang binanggit ng Allah sa banal na Quran, o kayong mga mananampalataya, matakot kayo sa Allah ng tunay na pagkatakot, na ang Allah ang naglikha mula sa unang taong, si Adan. At nilikha sa kanya, mula sa kanya, ang kanyang kapares na si Iba. At mula sa kanilang dalawa, naglikha ng Allah ng maraming kalalakihan at kababaihan. So maliwanag sa aral ng Islam kung paano tayo dumami. So nakatatlo na tayo. Si Adan walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran niya tayo. Tayo ay may nanay, may tatay. Si Iba galing sa lalaki, walang nanay. Ang pang-apat. Sino ito? Siya po si Jesucristo. Naglikha ang Allah ng isang espiritu, linagay sa sinapupunan ng isang babae, kay Virgin Mary, isinilang ni Maria si Jesus na may nanay, walang tatay. Mga mahal na tagapakinig, kumplito lahat. Adan walang nanay, walang tatay. Ang kabaliktaran tayo, may nanay, may tatay. Si Iba galing sa lalaki, walang nanay. Nilikha naman si Jesus na may nanay, walang tatay. Kung mapapansin natin ang apat na ito na pagkalikha, mas special ang pagkalikha kay Adan at kay Iba. Bakit? Hindi dumaan sila sa sinupunan. Hindi dumaan sila sa pagkabata. Malaki na sila. Samantalang tayo at si Jesus, napakaliit ng pagkakaiba. At yan ay atin ipagpapatuloy ang pagpapaliwanag, pagkaraan ng ilang paalaala. Mensahe Mga mahal na tagapakinig, atin po itong lilinawin dahil dito po nagkaiba-iba ng pananaw ang nakakaraming Pilipino. Pagdating sa mamisteryosong pagkalikha kay Jesus Christ. Na dito pala sa Islam ay napakasimple lang. Kapag naipaliwanag natin ang apat na uri ng pagkalikha, tapos na. Dahil nabanggit niya natin si Adan, walang nanay na pinagmulan. Bakit hindi ito sinabing Diyos? Kasi po mga mahal na tagapakinig, ito ang nakikita kong pangyayari kung bakit marami ang nagkaroon ng pagkaiba-ibang pananaw kay Jesus Christ. Bakit? May ibang mga ngaral na nung isilang si Jesus na may nanay at walang tatay, Diyos siya. Dahil may nanay, walang tatay, Diyos yan. Nakalimutan nila na si Adan, walang nanay, walang tatay, bakit hindi nila ginawang Diyos? Ang iba naman, si Jesus ay may nanay, walang tatay, kaya anak ng Diyos. Nakalimutan natin na si Iba, galing sa tadyang ng lalaki, walang nanay. Ba't hindi natin kinilalang anak ng Diyos? Ngunit mga mahal na tagapakinig, tulad ng binanggit natin kanina, kung babalikan natin ang tatlong pagkakalikha, Adan walang nanay, walang tatay, tayo may nanay, may tatay. Iba galing sa lalaki, walang nanay, si Jesus naman may nanay, walang tatay. Wag na wag tayo magkakamali na si Jesus ay lalagyan natin ng tatay. Wag. Wag tayong magkakamali na si Maria ay lagyan natin ng asawa. Dahil masisira ang tatak ni Maria na ang tatak niya ay Birhen Maria.
birhin. Kung lalagyan mo ng asawa si Virgin Mary, mawala ng tatak na birhin. Mayroon ba kayong kilalang babae na may asawa at birhin pa rin siya? Anong gagawin lang? Magtitigan, magdamag? Wag. Kaya si Jesus ay anak ni Maria. Saan-saan si Jesus mahuhulog? Simple lang. Hindi siya anak ng Diyos dahil ang nanay niya si Maria. Hindi rin siya Diyos dahil isa rin siyang nilikha. Kaya si Jesus ay anak ni Maria, propeta siya ng Allah. Napakaliwanag, napakadaling intindihin. At mga mahal na tagapakinig, magpasalamat tayo na nandito ang Islam. Dahil kung ating babalikan ang ating tinalakay kanina, napakalayo ng pananaw nila, Hudyo at Kristiyano. Tulad ng sinabi ko, ang Islam lamang ang maglalagay kay Hesukristo sa talagang dapat niyang kalagyan. Ngayon, mga mahal na tagapakinig, bilang si Jesus na paniniwala namin anak ni Maria at propeta ng Allah, maliwanag po ang mga batayan. Sa banal na Quran, binanggit ng Allah na kapag nangangaral si Jesus, anong sinasabi niya? Wa innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hada siratul mustaqim. Sa Tagalog, sabi ni Jesus, katotohanan ang Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Sambahin siya ng nag-iisa. Yan ang matuwid na landas. Mga mahal na tagapakinig, ito pa ang dapat natin malaman. Na sa amin sa Islam, kahit propeta lang sa amin si Jesus, hindi siya namatay. Ako dati nung hindi pa ako Muslim, ipinaunawa sa akin si Jesus na Diyos, pero namatay. Ngayon Muslim na ako, si Jesus ay propeta, anak ni Maria, propeta siya ng Allah, pero hindi pa siya namatay. Buhay siya. Sa paniniwala ng mga Muslim, si Jesus ngayon ay buhay, kailanman ay hindi pa siya namamatay at hindi na ipako sa krus. Mga mahal kong tagapakinig, katotohanan, maraming mga nangangaral na napakaliwanag ng kanilang pangangaral. Sa mga ibang mga ngaral, madalas kong marinig sa kanila. Anong sinasabi nila? Jesus Christ sent only to the lordship of Israel. Maliwanag pala na si Jesus ay pinadala lamang sa naliligaw ng tupa ng Israel. Tama po yun, mga mahal na tagapakinig. Dahil sa aral ng Islam, ang bawat propeta ay pinadala sa kanilang mga lugar. Tulad si Propeta Noah. Sa sarili niya lang lugar siya pinadala. Yung Noah's Ark, sa sarili niya lang lugar. Si Jesus Christ, saan siya pinadala? Sa naliligaw ng tupa ng Israel. Mga mahal na tagapakinig, hindi si Jesus pinadala sa Amerika para sa naliligaw na Amerikano. Hindi rin si Jesus pinadala sa China para sa naliligaw na Chinese. At mas lalong hindi si Jesus pinadala sa Pilipinas para sa naliligaw na Pilipino. Ang katotohanan, hindi alam ni Jesus ang Davao. Lalong hindi alam ni Jesus ang Cavite. Dahil hindi siya dito pinadala. Pinadala lamang siya ng Allah sa angkan ng Israel. Sa mga naligaw ng tupa ng Israel. At alam ba natin, nung pagdating ni Jesus Christ sa mga Hudyo, dalawa lang ang claim sa kanya. Ano ang sabi ni Jesus sa mga Hudyo pagdating niya? Ako'y sugo ng Allah. Ako'y mensahero ng Allah. Ano sabi ng mga Hudyo sa kanya? Impostor ka, sinungaling ka. Yun lang, ang dalawang claim sa kanya. Nagpapakilala si Jesus na sugo siya ng Allah. Sabi ng mga Hudyo, sinungaling ka. Yung siya'y Diyos at siya'y anak ng Diyos, walang teaching ng ganyan sa panahon ni Jesus. Wala. Dalawa lang. Sabi ni Jesus sa mga Hudyo, pagdating niya, ako'y sugo ng Allah. Sabi ng mga Hudyo, impostor ka. Nung time na yan, pagpadala kay Jesus sa angkan ng Israel, kapag kriminal ka, impostor ka, sinungaling ka sa batas ng mga Hudyo, papatayin ka sa cross. So ayaw nilang paniwalaan si Jesus na propeta, kaya ipinag-utos, dakpin niyan at patayin niyan sa cross. Ano ang ginawa ni Jesus? Daling dumakot si Jesus para maniwala ang mga Hudyo na siya ay propeta. Nagpakita siya ng palatandaan bilang propeta. Dumakot si Jesus ng kapirasong putik. Hinulman niyang ibon, hinipan niya at lumipad. Pero anong sabi ni Jesus? Hindi ito ganang akin sa pahintulot ng Allah sugo sa akin. Hindi naniwala mga Hudyo, nagalit sa kanya. Hulihin yan at patayin sa cross.
Ulitin ko mga mahal na tagapakinig, pag kriminal ka, impostor ka, sinungaling ka, papatayin ka sa krus. Pero lilinawin ko lang na ang pagpatay sa krus nung panahon na yan, hindi papako. Hindi. Patali. Nakabayubay sa krus, hindi nakapako. Dahil sa panahon ni Jesus, wala pa pong pako. Kung ipagpipilitan nyo sa akin na si Jesus ay namatay sa krus at ipinako, nangangahulugan ba na nauna na ang hardware kay Jesus Christ? Wag niyo akong paniwalain ng ganyan. So ang pagpatay nun kapag kriminal ka, impostor ka, sinungaling ka, papatayin ka sa krus. Pero nakabayubay, nakatali sa krus. Hindi nakapako. Nung siya'y ayaw paniwalaan sa kabila ng kanyang pinamalas, na humulma siya ng ibon sa pamagitan ng putik at lumipad. Pinag-utos na dakpin yan at patayin yan sa krus. Impostor yan. Sa aral ng Islam, sa tafsir ni Ibn Kathir, daling inipon ni Jesus Christ ang kanyang dusing disipulos. Kung tawagin niya sa Arabic, hawariyon. Dali-dali niyang inipon. Nung maipon niya ang dusing disipulos, sabi ni Jesus sa dusing disipulos niya, sino ang papayag sa inyo na ang mukha ko ipamukha sa kanya? At pinagdikit niya ang daliri niya, magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay. Ayun sa tafsir ni Ibn Kathir, ang tumaas ang kamay, yung pinakabatang disipulos. Nagulat si Jesus na sa dusing disipulos niya. Bakit yung pinakabata ang tumatas ng kamay? 3 times na inulit ni Jesus Christ, sino ang papayag sa inyo ng mukha ko ipamukha sa kanya at magsasama kami sa paraiso sa kabilang buhay. Sa pangatlong pagkakataon, siya pa rin ang tumatas ng kamay. Kaya sinabi ni Jesus, ikaw yun. Ikaw yun. Kaya pinatunayan ng Allah sa banal na Quran, wa ma kataluhu, wa ma salabuhu, walakin syubbiha lahum. Sa Tagalog, sabi ng Allah, hindi nila napatay si Jesus. At hindi na ipako sa krus. Ang mukha ni Jesus ay pinamukha sa batang disipulos. At ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah. Ang Allah ay naglikha ng 7 bahagdan ng kalangitan. Nandun niya yung si Jesus sa second heaven. Buhay. Buhay si Jesus. Ang tunay na Jesus ay inangat niya. Kaya pala nung ako ay hindi pa Muslim, nanunood ako pag mahal na araw ng mga dula-dula, yung pagpako kay Jesus sa krus. May isang porsyon doon na nasa krus si Jesus, pinapahirapan. Ikaw si Jesus, sabi nung nando sa krus. Hindi ako si Jesus. Ikaw si Jesus, sabi ng mga Hudyo. Hindi ako si Jesus. Nung tutuluyan siya, ang dialogue na binanggit na nasa krus. Diyos ko, patawarin mo sila. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Hindi pala yung si Jesus. Ito ang patunay. Na yung palang batang disipulos ang ipinalit ang mukha. At ang tunay na Jesus ay inangat ng Allah. Kaya si Jesus ngayon ay nasa second heaven at buhay. At sa paniniwala ng mga Muslim, walang ibang babalik na propeta maliban kay Jesus Christ dahil buhay siya. Ipagpapatuloy natin yan pagkaraan lamang ng ilang paalaala. Mensahe TV. Mga mahal na tagapakinig, atin ipagpatuloy ang paksang ating binibigyan ng linaw. Tulad po ng aking sinabi kanina. Sa lahat ng mga propeta, walang ibang muling babalik maliban kay Jesus Christ. Hindi na babalik si Propeta Muhammad, sumakanya na mga kapayapaan. Hindi na babalik si Solomon, si Moises, si Abraham. 6 feet below the ground na po sila. Patay na sila. Si Jesus lamang ang babalik dahil buhay pa siya. Inangat lamang siya ng Allah. Uulitin ko lamang mga mahal na tagapakinig. Sa panahon natin ngayon, walang taong namamatay na may kakayahang bumalik.
Dahil kung may namamatay na tao at may kakayahang bumalik, ang aking ama, isa po siyang nanalong barangay chairman sa lugar namin. Hindi matanggap ng kanyang kalaban. Dahil mayaman ang nakalaban ng tatay ko, ng aking ama. Pito lamang ang nilamang ng aking ama bilang barangay chairman. Hindi pumayag ang kanyang kalaban. Pagaling sa autiking ng aking ama, inabangan at pinatay. Kung ang patay ay nakakabalik, hindi na natin dapat idemanda kung sino ang pumatay. Hayaan na nating sakalin siya ng kanyang pinatay. Kaya maliwanag po mga mahal na tagapakinig, babalik si Jesus dahil hindi pa siya namamatay. Ganyan kaliwanag sa Islam. Ngunit ang pagbabalik ni Jesus, mga mahal na tagapakinig, tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Isa yan sa palatandaan. Alam nyo ba, mga mahal kong tagapakinig, lalong-lalo na sa mga hindi pa Muslim, pilitin ninyong magkaroon kayo ng Quran. Basahin ninyo. Dahil nandyan na sa banal na Quran ang second coming ni Jesus Christ. Maliwanag na. Nandyan na. Mayroon akong hinandang paksa simula si Jesus nung isilang hanggang sa inangat siya at natapos ko na rin yung paksa na siya'y bababa. Nakalagay sa banal na Quran. Kailan bababa si Jesus? Tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Saan siya bababa? Sa Asyams. Ano is itong Asyams? Yung lugar? Binubuo yan ng Palestine, Lebanon, Syria. Saan? Sa puting minaret. Pagbaba ni Jesus, nakasuot lamang siya ng dalawang tela. Isang balabal sa baba at sa taas. Yan ang sinusuot ng mga naghahads na mga Muslim na lalaki. Yung ihram, rida at saka izar. At magpatong ang kanyang dalawang kamay sa pakpak ng anghel. Anong oras siya bababa? Ikamatusala ng dasal sa madaling araw, sa Fajr prayer. Ano ang mga misyon ni Jesus Christ sa muli niyang pagbabalik? Isa doon sa misyon ni Jesus Christ, papatayin niya ang mga baboy. Kung papaano niya ito papatayin, ang ala nakakaalam. At sasabihin ni Jesus na hindi niya yan pinapakain sa tao. Pangalawa, sisirain ni Jesus ang mga krus. Kung paano niya ito sisirain, ang ala nakakaalam. Sasabihin sa mga tao na hindi ako namatay sa krus. May darating bago si Jesus dumating sa muli niyang pagbalik, may mauunang darating yung isang Antichrist. Ang pangalan niya ay si Masih ad-Dajjal. Isa sa mission ni Jesus Christ, siya ang makakapatay dito kay ad-Dajjal sa pahintulot ng Allah. Isa pa sa mission ni Jesus Christ, aalisin niya ang tax. Tax aalisin niya ni Jesus Christ. At si Jesus ay sasama sa mga Muslim. Papangunahan niya na ipanawagan ang mga tao na bumalik sa Islam. At pagbalik ni Jesus Christ, hindi na siya propeta. Hindi na siya propeta. Bakit? Dahil kung pagbalik pa niya, propeta pa siya, masisira ang sinabi ng Allah sa Banal Quran. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Sa Tagalog noon, sabi ng Allah, si Muhammad ay hindi ama ninyong mga kalalakihan. Bagkus siya ang pinakahuli sa lahat ng mga propeta. So ngayon, sa second coming ni Jesus Christ, kung propeta pa siya, ay di parang lumalabas na siya ang huling propeta. Kaya pagbalik ni Jesus Christ, hindi na siya propeta. Ngunit, isa siyang matuwid na pinuno. Just ruler. Yan ang papel ni Jesus Christ. Pagbalik niya. Mga mahal kong tagapakinig, alam niyo ba ang mangyayari? Yung pagdating niya sa second coming ni Jesus Christ, magiging masagana. Ayun yan sa aral ng Islam. Magiging abundant. Bakit? Dahil ang mga Muslim mismo napasaway.
Mga Muslim mismo na pasaway. Tutuwid. Dahil pag nakita sa panahon na yan, makikita ng mga Muslim na pasaway, nandyan na si Jesus Christ. Nandyan na si Isa ibnu Maryam. Si Isa anak ni Maryam. Ay alam nila na ang pagdating ni Jesus Christ, tanda na malapit na ang araw ng paghukom. Kaya magtitino na yan mga yan. Yung mga di nagdadasal ng 5 bisa maghapon, magdadasal na yan. Babalik sila sa Allah. Dahil nakita lang, nandyan ang palatandaan, malapit ang araw ng paghukom. Yung mga pasaway na Muslim, titino na. Pag ang mga tao lahat ay tumino na, ilalabas ng Allah ang kasaganaan. Lalabas sa lupa yung mga nakabaong kayamanan. Tutubo ang mga halaman ng mga mayayabong. Maraming bunga. Ang isang baka sa kanyang gatas lamang ay sapat na sapat ng iinom yung napakaraming tao. Ang mga batang musmos sa second coming ni Jesus Christ, batang musmos, makikipaglaro sa mga ahas na hindi mapipinsala sa sobrang kapayapaan, katahimikan. Ang leon at tigre magsasama na hindi mag-aaway. Ganyan. Sa panahon ni Jesus Christ, may magbibigay. Itong second coming ni Jesus Christ, may magbibigay, walang tatanggap. Bakit? Lahat meron. Kanyang kasagana. Bakit? Dahil makita mo ang mga tao. Walang pigil na bumabalik sa tagapaglikha. So mga mahal na tagapakinig, ang susi lang pala, kung gusto natin ng kasaganaan, kapayapaan, manumbalik tayo. Sumamba sa nag-iisang tunay na tagapaglikha ang Allah na sinamba ni Adan, Noah, Abraham, Moises, Aaron, John the Baptist, Jesus Christ, Muhammad, peace be upon him. Mga mahal na tagapakinig, pakatapos niyan, nandyan sa Quran, mamamatay si Jesus. Mamamatay si Jesus. Islamic funeral ang gagawin kay Jesus Christ. Kasi hindi pa siya namatay. Inangat lamang. Sabi ng Allah sa banal na Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng may buhay makakaranas ng kamatayan. Kaya si Jesus kailangan makakaranas ng kamatayan. Dahil inangat lang siya. Iniligtas lang siya ng Allah mula sa kamay ng mga Hudyo para siya patayin. Dahil pinagbibintangan impostor. So si Jesus pagbaba, mamamatay. Islamic funeral. Papaliguan lang siya ng mga Muslim, babalutin ng puting tila, at ililibing sa lupa. Libing sa lupa. Hindi na ibabalsa mo, wala ng lamay, libing. At pagkatapos nun, magpapadala ang ala ng banayad na hangin, na ang sino mang may maliit na katiting na pananampalataya sa Allah, malalanghap yun at sila'y mamamatay. Yung mga believer, mamamatay. Bakit? Ititira lamang ng Allah bago niya iganap ang paggunaw ng mundo. Walang believer na matitira. Ang matitira lamang ay mga disbeliever para sila ang makasaksi sa kahindik-hindik na mangyayari paggunaw ng mundo. So mga mahal na tagapakinig, ganito po kalinaw sa aming mga Muslim, sa pananampalatayang Islam, hinggil po kay Jesus Christ. Si Jesus Christ ay anak ni Maria, propeta siya ng Allah. Ang nanay ni Maria ay si Hana. Ang tatay ni Maria ay si Imran, galing sa angkan ng mga propeta. Maraming salamat sa atin mga mahal na taga-subaybay. Dalangin ko sa Allah na ang paksang ito magbigay nawa ng linaw sa kaalaman at kaisipan ng atin mga mahal na taga-subaybay, lalong-lalo na ang hindi pa mga Muslim, upang sa ganon, mailagay natin si Jesus sa talagang dapat niyang kalagyan. Sa mga hindi pa Muslim, magandang araw sa inyong lahat, at sa mga Muslim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.